Hello guys, so pag-usapan natin college basketball at yung UAAP, University Athletic Association of the Philippines, second oldest basketball league sa Pilipinas, second oldest collegiate basketball league sa Pilipinas ay magbubukas no sa September 19 yung kanilang season 88. So ang kanilang bagong commissioner na si former collegiate player Jai Reyes. So ngayon, itong UAP, meron silang mga bagong rules and surprises. So including dito yung elite team na dating Mythical 5. So inspire ito FIBA sa FIBA World Cup. I think yung elite team parang inspired yan sa USNCAA, no? Itong elite team na ito. So 5 pa rin, Mythical 5, pero binago nila yung pangalan elite team. Tapos ang pinag-usapan talaga dahil pinag-usapan at ginawang debate ito ng mga ibang basketball analysts itong yung dalawang FSA, no? FSA na allowed starting season 89. So FSA means foreign student athletes or yung mga imports, no? Na starting season 89 ay magiging ng dating isa na allowed na FSA magiging dalawa na. So ano kayang impact dito sa UAP? Ano ang magiging positive outcome dito sa UAP at ano yung magiging ano dito, no? Ano bang challenges dito, no? Lalo na sa ka-rival nila na NCAA at dito sa PBA. So hati-hati yung mga fans. Meron ding nagsasabi na isang import lang, no? Isang FSA lang. Pero meron ding iba ay nakakatulong daw itong dalawang import para mahasa yung mga local talent. So, tingnan natin ano ba yung positive and negative dito na effect dito sa starting season 89 yung magiging dalawang FSA na. So, means allowed na yung dalawang FSA at pwedeng pagsabayin, no? Sa starting lineup ba, no? Sa next season ng UAAP. So, ang positive dito, so tama naman yung sinabi ng iba na talagang para magiging mahasa itong mga player. Lalo na itong mga player ito, karamihan ay future professional basketball player. So, in the future ay itong mga player na ito ay pupunta rin in the future sa PBA o di kaya sa ibang overseas league. At itong mga player din ay maaari din mga future national team player. So kailangan nila itong mga FSA para mahasa, no? Talagang para hindi maging ano, no? Huli, no? Pagdating sa pagkaharap nila yung mga banyaga. So kailangan nila ng FSA. So yan talaga yung layunin ng ibang mga collegiate schools. So positive na nasabi na natin. So malaking ito. So ang negative dito siguro ang magiging negative effect dito ay maapektuhan yung mga local bigs, no? Lalo na yung mga bigs, no? So lalo na yung mga naopera ng malaki siguro para lang maglaro sa isang collegiate school, no? So ganun na talaga yung ngayon dati for pride na lang. Ngayon na lang, no? Business na, ginawang business na yung mga yung collegiate schools, no? So kung hindi sila napakinabangan, no? Kung hindi sila yung mga local player dyan na hindi masyadong napansin, hindi masyadong nagamit o napakinabangan, no? Pwede naman silang lumipat, no? Sa NCAA, no? Lalo na walang FSA doon, no? So pwede silang lumipat doon.
Baka makatulad sila ni Justin Aranyo. So tingnan nyo, no? Big man, UST yan dati, tapos lumipat yan sa Arellano. So doon lumakas si Justin Aranya. So pagdating ng PBA, siya ngayon yung uh, uh, one of the rising big man, no? Diyan sa PBA kasama ni Justin Baltasar. So ngayon, yan yung positive and negative. So yung positive dito ay talagang bahasa, matuto yung mga local players natin, lalo na in the future baka sila ay magiging professional basketball player or di kaya magiging player ng Gilas. Gilas Pilipinas. Ang negative dito, of course, merong maapektuhan, no? Lalo na yung mga bigs, local bigs natin. Pero ang maganda dito, yung mga bigs natin matuto rin, no? Kapag kaharap nila itong mga FSA. Siguro ang layunin ng UAP is magiging globally, no? Kasi ang basketball ngayon globally na no? Hindi katulad noon na talagang traditional. Ang pinag-usapan ngayon globally na, competition na So tingnan mo yung mga ibang liga, may mga dalawa, tatlong foreign player sa iba't ibang bansa. Sa PBA meron din no? So siguro itong UAP gusto nang maging magiging globally na collegiate league. Kagaya doon sa USNCA, kasi sa USNCA meron na ring mga non-Americans doon. So ganun din dyan sa UAP. At itong UAP din ay hotbed ito, no? Nililigawan ito ng ibang overseas league gaya ng Japan, Taiwan, Korea, Australia. At lalo na yung hinahanap nila itong mga bigs, no? Kasi puno na rin sila ng gwardiya doon. So hinahanap talaga nila doon bigs. Tapos posible din itong mga FSA dahil dalawa na. So pwede rin silang maglaro in the future sa PBA as import, no? Kung halimbawa nung nakarang Governors Cup ata yun, Governors Cup pa yun, na dati 6'7", 6'5", 6'7", ngayon allowed na rin yung 6'9" and 6'10". So posible din itong mga FSA pwede silang maglaro sa PBA in the future. At pwede rin itong mga FSA ito na maging naturalized kagaya ni Kwame. So yun. Kasi itong mga FSA galing ito sa sa Africa. So of course yung kanilang bansa medyo mahirap din at di gaano sikat yung basketball. Dahil mostly sa mga countries sa Africa ay football yung sikat, soccer. Kaya dito sila sa Pilipinas, dahil sa Pilipinas daw murang doon education kumpara sa kanilang bansa. So Pilipinas yung pinili nila. Tapos Pilipinas din ay very fan ng basketball. So doon talaga silang ang puntahan nila, no, dito sa Pilipinas. So yan yung ating opinion dito sa opinion ko dito, medyo maganda yung kanilang bagong yung dalawang FSA para siguro kailangan yung basketball natin medyo globally na, no, at talagang makipag-compete na, no, sa ibang liga sa ibang bansa. So kailangan na rin ng Pilipinas ng hindi na dapat yung traditional, kahit nga siguro yung China, no, nakipag-compete na rin globally. So dapat ganun din sa atin sa Pilipinas. So yan yung ating basketball update, no, UAP update sa araw na ito.